Nagpuwersa ang Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue para mas mapagtibay pa ang kasong tax evasion na isasampa laban sa Mighty Corporation. Ito'y dahil sa pagkakakumpiska ng milyong-milyong pisong halaga ng mga sigarilyo na may peking tax stamp. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, sa ngayon ay kinokolekta na lamang nila ang mga ebidensya para mas mapagtibay ang kasong tax evasion laban sa naturang kumpanya. Maliban sa may-ari ng kumpanya, pinakakasuhan din ni Dominguez ang mga opisyal ng gobyerno na posibleng kakuntsaba at protektor ng kumpanyang Mighty Corporation para mailusot at makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. BIR and the Bureau of Customs have teamed up to strengthen the tax evasion charges against cigarette manufacturer Mighty Corporation. Finance Secretary Carlos Dominguez said pieces of evidence are now being collected to firm up the tax evasion case against the firm. Earlier, the BOC announced that some 2.2 billion pesos worth of smuggled and counterfeit tobacco products, shoes, and clothes were seized in a series of raids in Pampanga and the cities of General Santos and Zamboanga in Mindanao. Part of the items were Mighty Corporation cigarettes that bore fake tax stamps. Meanwhile, the owner of Mighty Corporation has pledged to cooperate in the case the firm is facing. Joy Gumatay reports. The Mighty Corporation expressed its all-out cooperation to the National Bureau of Investigation and the Department of Justice on any future hearings that will be conducted regarding its technical smuggling case after the Bureau of Customs seized 23.2 million pesos worth of cigarettes with fake tax stamps. This emphasized by Attorney Segfrid Fortun, the legal advisor of Alexander Wong Chu King, or the owner of the mentioned cigarette corporation. As a matter of fact, Wong Chu King personally expressed this decision to NBI Director Dante Giran and Justice Secretary Vitaliano Aguirre II in a private meeting. With regard to President Rodrigo Duterte's demand to file an economic sabotage case to Wong Chu King for trying to bribe the palace, Attorney Fortun clarified that they have yet received a warrant of arrest on such case. Hence, Wong Chu King is free from any apprehension from the authorities as of the moment. How about, sir, yung about the attempted bribe daw po kay Presidente? Any statement about totally new. That wasn't even taken up already. Thank you. For PTV News, Joy Gumatay. Tiniyak ng kampo ng kumpanyang Mighty Corporation na makikipagtulungan ito sa pamahalaan hinggil sa kasong kinahaharap dahil sa umano'y paggamit ng mga peking cigarette tax stamps. May ulat si Joy Gumatay. Handang makipagtulungan ang Mighty Corporation sa National Bureau of Investigation at sa Department of Justice sa paglilitis ng kasong technical smuggling na kinaharap nito matapos na masabat ng Bureau of Customs sa kanilang mga warehouse ang higit kumulang 23 milyong pisong halaga ng sigarilyo na merong mga peking tax stamps. Ito ay binigyang diin sa atin kanina ni Attorney Segfrid Fortun, ang legal advisor ni Alexander Wong Chu King o ang may-ari ng nabanggit na cigarette corporation. Sa katunayan, personal pang ipinahatid ni Wong Chu King ang kanyang desisyon kay NBI Director Dante Giran at Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa isang pribadong pulong na naganap kanina sa opisina ng kalihim. Sa kabila nito, inilabas naman o sa kabila ng inilabas na utong ni nautos Pangulong Rodrigo Duterte sa tatak kay Wong Chu King sa tatangka nitong panunuhol sa pangkaso. Nilitaw niya for ang last na kay Wong Chu King. At yan ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Department of Justice para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Nasa Immigration Lookout Bulletin na ang may-ari ng Mighty Corporation dahil sa paggamit umano ng kanyang kumpanya ng mga peking tax stamp. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, ipinalagay sa LBO sina Alexander D. Wong Chu King at kanyang kapatid na si Cesar. Bukod pa rito, balak ng Bureau of Internal Revenue na magsampan ng reklamong tax evasion laban sa Mighty Corporation. Nangangalap din ang Bureau of Customs ng mga karagdagang ebidensya para maireklamo ng smuggling ang naturang kumpanya. Iapila rin nila ang inilabas sa TRO ng Manila Regional Trial Court kung saan pinipigilan ng BOC na salakayin ang mga warehouse ng Mighty Corporation. Sa loob ng 20 araw simula noong March 6, ang
Ang Mighty Corporation naman nanindigang walang irregularidad sa mga tax stamp ng kanilang produkto. Binili raw kasi nila mga naturang stamp sa government accredited printer. Kaya kung peke raw ang mga ito, ang government printer daw ang dapat managot. Ayun na po, Mr. President. Ayun na po, Mr. President. Ayun nga po, sabihin mo, may hapon sa tanan. Ang governor, ang mayor, o ang mayor sa munisipyo. Mr. President, medyo overkill po ang nangyayari sa mga pulis. No, it's not an overkill. Actually, it's a question of honor. There's a song ni Sarah Brightman, you want to buy this. It's a question of honor. Alam mo, we fight a war. And as the revolutionary ideology would put it, it's a kind of ideological cannibalism because you devour your own kind. You kill your own brother and sisters in thy name on the altar of revolution. Manang ka kaning revolution kanon sa usap-usap ang iyang isip ka Pilipino. Kanon ko niya because it is a war among Filipinos, your countrymen. Ang dili ng maayong hitabo. Ako'y question, Hiray. And sa Central Mindanao, patawagan ako mga mayor, so tanan na itong governors, because ako lang ipalagan ang kantong mga explosion ng masa eskwelahan. Pati itong mga granada sa campus sa sundalo, IED, di naman na mapunggan, pwede man po nato ng buhaton. I could always say to the armed police, use it also, but we are governed by police. Since we are in government, we're kind of not allowed to do that. Pero katong nahitabo karon, as I understand, there was a ruse or use. Murag pasangil ba, patibong na ay murder nga to case. There was a murder case that to be solved. And that is why ana mayon anga na ay patay, musulod yun ang SOCO, crime of the scene operation. So, muna nga, kinahanglaman sila mo investigar nga to. Unfortunately, ang gigo ang mga taga-SOCO. Ang SOCO fundamentally is a police organization or agency under the police organization. Pero dili na sila combatants. They are not even allowed to, they don't bother to bring in mga baril. Kaya nila pag-abot magkod-ana nga itong human ng enkwentro o ng patay, una sila musulod. Ngari, kuan sila, bomba. It was a well-laid trap. Pag-abot nga ito, dili niya tinuod o niya so it included a woman. She's in Maranao. She was buried following the rites of the Muslim religion. She was expressed within one day. Nabilin, ang boy pa kayo na-uptan pa na ako. And sadly, I am sad also about PA. Di na lang ko masako sa ila or nawad ano ko tanaw na you don't do that malis. Kung nakita mo ng patrolya na diha, pero kanang imong na ay patay na rin murder niya, di ba magiging sila mabot ng mga investigador? So, but anyway, kung mga Pilipino, so tarawa ninyo, style. Di ganit kung mo condemn na ako'y naluoy nila. Gano'n lang. Di ko mo yung kondenar sa ilang gibuhat. Uma naman patay naman Naluoy ko sa iyo. Kung anong imong style,
pagkapobre ni mo nga pagkasundalo po. Muna yung mong saligan, mga pang-gobyerno, patay. Sir, good afternoon. Victoria Ulet of GMA7 po sa Manila. Sir, ano po magiging epekto nitong pagpatay sa apat na sa peace talks po with the NPA? Wala parang peace talks, it's totally upside. So, in the meantime, I would just also ask the armed forces and the police just go ahead and wage a war against them. Kunya, anything goes for mo. And I will allow the police and the military this time to use all available assets. Mito nilang matibag kong aeroplano, mga jet. Makita ni mo na giinan kung man sila isuroy na use them. Gamita ang mga rockets. Kung naay political damage, pasensya. Sir, Dundog Dingay of Sanstar Davao. Sir, so with this latest incident, tuloy pa rin po ba ang all-out war against them with continuous relationship? Look, right at the start of my administration, so good pa lang nako, naninguha nako nga makikistorya kanila ng mga rebelde. Padala ko nga to, ibisari kang Murbiswari, nisugot siya. Nakikistorya ko si Philip, nisugot sila nga mag-istorya lang ta, dili ta magera. Then I went to the communist. Initially, there was this parameters lang. Muna hindi nako gusto diha. Kana sales pa nga bunganga lang. Wala boundary yung asa tukutob. So what happened? Declare sila ceasefire effective February 10. February 4, ipangpatay na nila akong sundalo o pulis. Wala tayo, mas mayo man na ingon ani ba? Mauto na kayo na ko sa ila. Because the Filipino would never want them in power. I would insist on that theory. Kamo gusto mo? Kamo diya sa likod, gusto ba mo? Oo ba na? Tanawan na dinadaanin mo, ingon ana mo patay kang tao nga tikas. Basta na mga babae nga imbestigar lang. Kung sa may honor ana, kaya ako huwag na suko nila, naluoy ko nila. Kaya basig mag-away patag 50 anyo sa tanggaway. So we extend it to another 50 years. Pero never will have they will have never would have the chance really sila to gain power. Ang mga tao may di gusto. May gusto pa ang mga tao doon na silang daog. Kung pumili mo, kami, mali po doon, di mo perfecto. We have had our faults, plenty of it, actually. But we try to correct it along the way. Pero wala tayong injustice ngayon na. Good afternoon, Marita Maher, PTV4. Sir, ano pong base mo dito sa ganito? Anong mensahe yung nais ipaabot sa inyo sa palagay?